Bago tayo magsimula mga kaibigan, gusto ko basahin nyo muna ang aking disclaimer. Thank you. Welcome kaibigan sa palibago kong video. So, malapit ng Pasko at babatiin ko kayong lahat ng Merry Christmas and Happy New Year. Nako, mga regalo ng ninong at ninang. Handa na ba? So, meron tayong magandang topic. Tara, umpisahan natin to mga kaibigan. Para sa panimula na ng video na to mga kaibigan, simulan natin sa 18650 batteries, lithium ion, o sa code name niya is nickel manganese cobalt o cobalt. Okay, so ito ang common na baterya sa buong mundo. Pero wait lang mga kaibigan, siguro nagtatanong kayo, ito ba yung topic natin tungkol sa baterya? Alam ko na yan eh. So hindi po. So alam niyo na baterya, alam niyo na ba ang computation? Okay, computation ng recharging and discharging computation. Dito natin malalaman kung ilang wattage ba o ilang load yung dapat natin i-consume sa isang baterya. Maraming variants, maraming flavors yan mga kaibigan. So kung interesado kayo, stay tuned at makinig na maigi mga kaibigan. Ngayon kaibigan, simulan na natin yung pagko-compute ng watts to hours, yung voltage to watts, tsaka yung voltage to amps. Basic lang to mga kaibigan. So napakita ko na kanina yung watts law. Okay, so simulan natin dito sa aking setup. Simulan natin yan mga kaibigan dito sa solar panel, battery pack, tsaka DC-DC converter. At nandyan yung mga specs. Yan, meron tayong 20 watts na solar panel which is 1.2 ampere. Tapos meron tayong DC-DC converter na pwede nyo yung iset. Optional po yan. Yan po 15 volts, 1.5 amps, tapos 22 watts. Tapos yung battery pack po nasa nominal 12.2 volts and 10 amps, tapos 128 watts. Ngayon mga kaibigan, paano hanapin si watts? Yan yung uunahin natin. So kanina nakita nyo voltage times amps, tapos makukuha nyo yung wattage. Ganun lang kasimple. Para madali mga kaibigan, magbibigay ako ng example. Itong battery pack ko na 12 volts. Yan, 12.8 times 10 amps equal po yan sa 128 watts mga kaibigan. Itong battery pack ko pala mga kaibigan ay 4S2P. Ibig sabihin, 4 naka-series, 2 naka-parallel, and naglalabas ito ng 13.8 volts which is yung 100% ng lithium ion phosphate battery. Kaibigan, ito po yung nickel manganese cobalt. So ito po yung mga capacity nya. So makikita nyo po ito sa Shopee at Lazada. Kung nahihirapan kayo sa aking computation mga kaibigan, ito mas madaling solusyon. Hanapin nyo lang sa Google at i-search ang Omni Watt Calculator. So dito ilalagay nyo lang yung voltage, yung ampere, lalabas na kagad yung watts tsaka yung ohms nya, yung resistance. So 18650 tsaka 32650, 21700. Kung ano man yung gusto nyo mahanap na watts, madali lang dito yan. Okay, sige mga kaibigan, panoorin nyo itong sample na to. Dito naman sa clip na to, suitable naman to sa 18650 at sa 32650. Bigay ulit ako ng sample. Yung tatlong yan, meron yan tag 128 watts ang isa.
So dito hindi magbabago ang voltage, pero magbabago ang ampere tsaka watts. Ang watts kasi yan yung pinaka power niya, yung capacity yung ampere. Kung content yung isa, so meron na tayong 30 amps. Okay, so ipa-plus mo lang yan para makuha yung result. Yung tungkol pala sa input power, kung paano mag-set ng DC-DC converter, so sa next video ko na lang itatalakayin yun. So short video lang kasi to, kaya kung nagustuhan nyo itong video na to mga kaibigan, so paki-subscribe naman, like, tsaka mag-comment kayo sa baba. At maraming salamat sa suporta nyo.